Senado. At syempre, meron din tayong mga kasamang mga kababayan na magsasalita. Now, ang ating Kongreso ng Mamamayang Pilipino is now called to order. Makikita niyo po sa mga screen niyo ang Zoom link kung gusto niyo pong makisali sa ating diskusyon. At ang ating diskusyon ngayon po ay, tama ba na isinuko ng Marcos Jr. Administration ang pagkatao ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa ICC? Para sa inyong kaalaman, ang ICC ay binuo ng isang tratado na ang tawag ay Rome Statute. Ito ay binigyan ng jurisdiksyon para litisin ang pinakakarumal-dumal na krimen na nangyayari sa daigdig. Kasama na po dyan yung mga war crimes, yung pagtatarget sa mga sibilyan kapag meron pong digmaan, yung crimes against humanity, yung mga malawakan at systematic na atake sa mga sibilyan na merong with the intent na targetin ng mga civilian population, genocide at saka yung aggression, yung pagsisimula po ng gera. Now, ang ICC po ay binuo ng mga bansa na magbigay ng consent na sila ay maging miyembro ng hukuman na yan. No? At isa po ang Pilipinas na tayo po ay pumayag na maging miyembro ng ICC. Ang problema po, tayo po ay umalis na sa pagiging miyembro ng ICC. At ako nga po nagbigay ng talumpati na tayo pong bilang isang bansa ay aalis na sa pagiging miyembro ng ICC. At syempre nakakalungkot po. Ako din yung isa doon sa nagsabi na talagang kinakailangan na kapag walang mga lokal na hukuman na mapupuntahan ng mga biktima ng mga pinakakarumal-dumal na krimen sa daigdig neto, ay meron pa rin siyang mapupuntahan na hukuman. So, kaya naman po pumayag ang ICC, tayo sa ICC, no? Dahil ang ating pananaw, habang meron digmaan sa Pilipinas, yung mga lalabag sa batas na umiiral kapag meron digmaan, ay kinakailangan mapanagot sa kanilang gawain. So, kailan ba tayo sumapi sa ICC? At kailan tayo umalis sa ICC? Ang mga petsa po ay sumapi po tayo sa ICC noong November 1, 2011. Nung tayo po ay nagbigay ng ratifikasyon sa Rome Statute noong August 30, 2011, ito po ay panahon ni Noynoy Aquino. Tayo naman po ay umalis sa ICC noong March 17, 2019 sa panahon ni Presidente Duterte kasi nga nagbanta sila na imbestigahan ang ating presidente sa mga di umano'y patayan na nangyari nung drug war. No? At ang sabi natin, teka, kami ay nagkonsente lamang maging miyembro ng hukuman kapag wala pong lokal na hukuman na bukas at po pwede magbigay ng katarungan sa ating mga kababayan. So umalis po tayo noong March 17, 2019 at ang nakasaad sa Rome Statute, ito po ay magkakaroon ng visa isaon makalipas yung ating pag-deposit ng instrument of withdrawal. Now, yung pagbibitiw po natin dahil merong isang taon, naging opisyal noong March 17, 2019. Now, ang problema po ay ang prosecutor ay nagsimula lang ng kanyang investigasyon, yung formal na preliminary investigation, noong anong day pa yun? Makalawang taon na matapos na tayo ay bumitiw. Tayo po ay bumitiw ng March 17, 2018. Naging epektibo po ito ng March 17, 2019 at nagsimula ang preliminary investigation ng 2020. Ang ating paninindigan po ay bagamat hindi automatic na ang pag-withdraw ay nawala na yung ating obligasyon na makipagtulungan sa loob ng isang taon matapos tayo bumitiw. Hindi nga po nangyari yan dahil ang nangyari po dyan ay pangalawang taon na ang pagbibitiw. No? Tsaka nagsimula ang preliminary investigation. So sa mula sinasabi natin, wala na pong jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Pero bagamat ganyan po ang ating posisyon, alam natin na nag-issue ng warrant of arrest ang ICC
At nakasaad po sa ICC na kinakailangan, dahil wala naman sariling pulis ang ICC, makikipagtulungan ang miyembrong bansa. Diyan naman po pumasok yung paulit-ulit na pangako ni Presidente Bongbong Marcos na hindi makikipagtulungan sa ICC. Yan po yung sinabi niya nung buwan ng Agosto. Ako po yung nag-attend ng meeting at yan pong sinabi niya at paulit-ulit niyang sinasabi. Bagamat nung buwan ng Agosto, meron na ibang sinasabi ang ating Justice Secretary Remulla at nagsimula na siya magsabi na mukhang kinakailangan makipagtulungan lalong-lalo na kung merong Interpol red alert notice na mai-issue sang-ayon sa isang international warrant of arrest na na-issue ng ICC. Pero lilinawin po natin, bagamat nagkaroon po ng international warrant of arrest, hindi po humingi ng pagtutulungan ang ICC sa Pilipinas. Or at least, hindi pa. Inunahan ng Pilipinas ang paghingi ng tulong ng ICC. Wala pa mang kahit anong tulong na hinihingi ang ICC, ay sinurrender na natin ang pagkatao ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Now, paulit-ulit pong sinasabi ng Justice Secretary at ibang opisyalis ng gobyerno na meron tayong obligasyon ayon sa tratado na makipagtulungan sa Interpol kapag sila nag-issue ng red notice alert. Well, unang-una po, walang red alert notice na na-issue laban kay Presidente Duterte. Ang meron lang po ay yung diffusion notice. Ano po yan? Ang diffusion notice, hindi po Interpol ang nag-issue. Ang nag-issue lang po niyan ay Pilipinas mismo at humihingi ng tulong sa mga iba't ibang bansa na kinakailangan hulihin ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pero ano naman ang epekto nitong diffusion notice? Wala. Bakit? Unang-una, hindi ito nanggaling sa Interpol. Kasi kung merong red notice alert yan, dumaan yan sa General Secretariat ng Interpol. At yung Interpol mismo nag-i-issue. Ibig sabihin, kahit paano, napag-aralan ng General Secretariat yung legalidad ng pag-aaresto. Pero ang diffusion, wala pong ganyang pag-aaral at ito nga po ay nanggaling lamang sa Pilipinas. Now, kung sasabihin ng ating mga opisyalis na sinunod lang nila yung diffusion order, para bagang sinasabi nila na sinunod nila yung sarili nilang pakiusap sa iba't ibang bansa na daigdig na arestuhin ang Presidente Duterte. Ibig sabihin, mali po yung argumento ngayon. Dahil ang diffusion notice ay nanggaling din po sa Pilipinas. Pwede ba naman yon na pakikiusapan mo ang sarili mo na arestuhin ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte? Ngayon, so wala pong diffusion order, wala pong red notice order galing sa Interpol at wala man lang request para makipagtulungan ng maaresto ang dating presidente. Kasi nga po, yung mga pag-aaresto naman at iba pang mga written processes ng hukuman, ang gagawa niyan ay yung Estado na mayroong ang obligasyon na makipagtulungan. Bagamat ang ating contention nga po, wala na po talagang obligasyon na makipagtulungan dahil bumitiw na tayo sa ICC Rome Statute, no? Noong 2019 pa. So yan po yung konteksto na pinag-uusapan ngayon, na tama bang sinurrender ng ating bayan ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Wala pa pong request para makipagtulungan ang ICC sa Pilipinas. Wala pong Interpol red alert notice. Voluntaryo nating sinurrender. Ang isang issue pa po ay doon sa Article 59 ng Rome Statute nakasaad na ang warrant of arrest ng hukuman, yung Article 59 ay nagsasabi na yung pagsisilbi ng warrant of arrest, bago dalhin sa dahig, kinakailangan iharap muna ang isang akusado sa lokal na hukuman. Bakit may ganyang probisyon? Kaya po may ganyang probisyon ay dahil yung mga nakalipas na mga pag-aaresto sa mga di umano'y lumabag sa international law, ginawa dahil sa pamamagitan ng kidnapping. Si Eichmann, isa pong Nazi na high-ranking official, napakatagal nang nakalipas, more than 20 years matapos ng Second World War, nalaman ng Estadong Israel na namumuhay na ibang pangalan sa Argentina. Ang ginawa nila, pumunta sila sa Argentina, yung mga Mossad, dinarag siya,
tinurukan ng pinagbabawal na droga para maging unconscious, isinagay sa private jet at dinala sa Israel. Isa sa depensa ni Eichmann, teka muna, dahil ako'y kinidnap nyo, hindi kayo po pwedeng magtuloy. Dahil iligal ang pagkakakuha sa aking pagkatao, hindi dapat matuloy ang proseso. Pero ang sabi ng Supreme Court ng Israel ay, naku, baliwala yan. Main pa. Malay namin, pakialam namin kung paano ka nakuha. Importante, bigyan ka ng isang fair and impartial trial. Now, ito ba'y applicable? Hindi na nga po. Kasi mula nung panahon ni Eichmann, na-realize na ng buong daigdig na kung ikaw ay magpaparusa sa mga lumabag sa international law dahil pinakakarumal-dumal ang mga krimen na ginawa nila, kinakailangan respetuhin mo rin ang batas. Doon sa mga pamamagitan na gagamitin mo para magkaroon ng jurisdiksyon ng isang tribunal na magpapataw ng katarungan. Kaya nga po sa Rome Statute, nakasulat dyan na bago dalhin sa ICC ang isang tao na merong mandamiento de arresto na galing sa ICC, dapat iharap muna sa lokal na hukuman. Paulit-ulit ko pong sinasabi yan. A-assertin nila yung identity. A-assertin nila na talaga yung karapatan ng tao ay narespeto at i-assertin ng lokal na hukuman kung meron bang legal na basihan para ma-extradite yung tao